Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat at sana'y nasa mabuting kalagayan tayo. So guys, una sa lahat, magpasalamat muna tayo sa ating mahal na Panginoon for giving us a brand new day and of course, a brand new life. So panibagong buhay guys sa araw-araw natin. So salamat sa ating Panginoon. So ngayon guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys sa ating YouTube channel, ating maliit na channel guys, gusto ko itong magiging guys dahil gusto ko pong makatulong talaga sa kapwa natin, no? Bilang OFW, gusto ko naman makatulong sa kapwa natin. So sana guys, subscribe natin guys. Nagsisimula pa lang tayo. Actually matagal na tayo nagsisimula pero dahil sa trabaho natin guys, hindi po natin nagagawa ng yung YouTube. Pero gusto ko pong ipagpatuloy dahil gusto ko pong makatulong. So ngayon guys, yung topic natin, no, real talks tayo. Gusto ko guys yung pag-usapan lagi yung OFW life kasi OFW po tayo guys ng matagal ng panahon. So gusto ko pong maka-share sa inyo ng mga ideas kung ano ba talaga ang buhay ng OFW. So guys, ang buhay ng OFW guys, kagaya ng lagi kong sinasabi, ay hindi po siya ganun kadali. Ay mahirap po siya. Kailangan lang ay meron tayong determinasyon kung ano ba talaga yung ating gustong mangyari sa buhay natin. Kasi sa atin guys, nasanay tayo na kahit mahirap ang buhay, kung talagang gustuhin natin, pinipilit natin. Kagaya ng sinasabi nila na pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ganun lang po guys, no? Basta guys, mga gusto mong magiging OFW, magiging lang guys, kailangan medyo may plano ka talaga, ano ba talaga yung balak mo, kung bakit kailangan kang mag-OFW. Kasi kailangan medyo meron tayong panindigan na gawin natin to kasi ganito, gawin ko to kasi gusto ko maangat yung buhay ng pamilya ko, masuportahan ko yung pag-aaral ng mga anak ko, mga ganun ba guys, para at least ikaw talaga meron kang sa buhay mo na ito yung gusto mong mangyari. So yan guys yung una kong sasabihin, no? Mga gustong magiging OFW, kailangan meron tayong determinasyon sa buhay natin. Kung ano ba talaga gusto natin mangyari. Pangalawa, kailangan bago tayo umalis ng bahay, o ano man itong balak natin na pag-uusapan ng pamilya para walang problema. Kasi nasa malayo na guys, tapos mag-aaway, magtatalo, ay hindi po tayo magiging productive nun dahil siyempre magulo po yung isip natin. So ganun po guys, both sides, dapat OFW tsaka yung pamilya, dapat merong understanding lagi. Kailangan yun guys, no? Tiwala lang. At siyempre, kailangan tayong mag-pray. Samahan natin ang panalangin lagi guys kasi hindi po maging successful yung buhay natin kung tayo lang, yung lakas lang natin yung aasahan natin. Para sa akin po guys, kung may niwala kayo, hindi po tayo magiging, hindi man masabing successful, pero hindi po tayo magiging productive o kaya hindi po tayo maging matatag. Kung sarili lang natin, parang mahirap po kayanin yung mga pagsubok na darating sa buhay natin bilang OFW. So yun guys, kailangan samahan natin ng panalangin yung ating pagtatrabaho sa araw-araw. Siyempre, marunong ka rin sa sarili mo kasi ikaw lang mag-isa. Kung may naramdaman ka, kailangan sarili mong diskarte kung paano ka makaka-recover. Halimbawa, nilagnat ka o ano, kailangan paano mo gagawin, ikaw lang mag-isa. So, yun, mahirap guys, di ba? Yun yung mga dapat nating isipin na kailangan ready tayo. Sa akin guys, example ko lang, mahirap. Minsan parang nakakaawang isipin natin na sakit yung katawan ko, wala akong ibang maisip, naubos na yung dala kong mga gamot at wala akong mabilhan dito. Ginagawa ko lang guys, painit ako ng tubig, lagay ko sa bote. Yun, higaan ko yung bote para minamasahe-masahe ako pero ginugulong-gulong ko lang sa likod ko yung bote. Yun yung mga ibig ko sabihin guys.
gagawa tayong diskarte natin kung paano tayo magiging, paano natin malampasan yung mga bagay na naranasan natin. So yun guys yung sinasabi. Pangdagdag, kung kailangan mong lumabas para maaliw ka naman, mababago yung surroundings mo, yun dapat mong gawin. Labas ka, kagaya ng iba, mga kababayan natin na OFW, tuwing linggo, kita-kita sila, kwentuhan. Actually, wala naman silang ganong ginagawa. Ang ginagawa lang nila is kwentuhan, tawanan, parang release lang ba guys ng mga stress. At least hindi mo maisip yung trabaho mo ng buong linggo. Merong skip na isang araw na para maiba naman yung para yung mood mo ay mabago, balik sa normal. So ganun po guys. So yung mga tao na hindi pa nakaranas ng OFW, parang iniisip nila mga OFW ganito, ganyan. Siguro maganda ang buhay, siguro kasi laging nakatawa, laging nakangiti sa post, kumakain ng pag nagpo-post magaganda. Strategy lang po yan guys, para yung pamilya natin hindi po mag-worry sa atin. At saka rewards po natin sa sarili natin na minsan pag nakaluwag tayo, kumakain tayo ng medyo masarap para sa atin. So ganoon guys yung buhay ng OFW. Hindi po yan nagyayabang na post ng post kasi ganito, kasi ganun. Hindi po guys. At huli kong i-share yung mga empleyado ng mga company na nagtatrabaho. Ito guys yung nakikita ko na medyo problema. Kasi may bawat tao magkaiba naman kasi ng pag-iisip. At bawat empleyado may mga pagkakaiba ng status. Halimbawa, dito sa department na to, pagdating ng time na ganito, uwi na kayo. O kaya naman pagdating ng hindi mo kailangan ng gawing ito. May mga ganun. Tapos yung ibang department man gagawa ng ganun. Yung mga ibang kabayan natin guys, parang kung nakikita nila na medyo maluwag yung sayo, sisilipin ka ngayon. So, totoo yung sinasabi ng iba na ang sumisira sa atin, kapwa natin kababayan. Napatunayan ko po kayan guys na totoo pala talaga yan. So, ganun talaga pala. Pero siyempre, pares lang naman tayo naghanap buhay, hayaan lang natin. Kung tayo marunong mag-isip at umiwas para walang problema, ay iwas na lang. Kasi mahirap mahirap mag-away-away na mga kababayan lang tayo. So yun guys yung aking may share sa inyo guys na buhay ng OFW. Hindi po sila nagyayabang kung ano man yung pinupost nila. Nagtanggal lang po sila ng stress at naglabas lang po sila ng kanilang mga moment na mawala yung lungkot. Yung ganun guys. So ulitin ko guys, itong channel na to ay gusto ko pong maipagpatuloy dahil gusto kong makatulong sa kapwa natin. So hingin ko po sa inyo guys yung inyong suporta na paki-subscribe ang ating channel guys. Maaring sa ngayon hindi pa ako makakatulong, pero pagdating po ng time guys ay gagawin ko po talaga na makatulong sa kapwa natin. So thank you for watching guys. Have a good day at sana'y nasa mabuting kalagayan tayo. At doon sa mga magiging OFW na makakapanood nito guys, lakasan nyo lang yung loob ninyo at siyempre huwag kalimutan manalangin, hingin sa ating Panginoon ng ating mga kagustuhan na bigyan tayo ng pagkakataon na mangyari. So guys, mula sa muli, thank you for watching and God bless.